Amen. Praise God. Maraming salamat po kay Jonard. Sabi mo namang Amen. Magandang umaga na pala. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa inyong lahat sa sector na ito ng GIF. God is faithful. Kung inyong mararapatin ay God is faithful ay sa Eastern po, galing po kami Eastern, hinawakan ko rin po is faithful din ang pangalan. Faithful sector. And the same verse, team verse na katulad ninyo. So, parang tayo pinagtagpo at pinag-isa ng pagkakataon at ng Panginoon. Amen? Amen. Praise God. So ngayon po ay ako muna ay magpapakilala, hindi niya pinakilala ng gusto eh. Ako po ay si Kuya Robin Escobia, tubong Maynila po, pero ang mga parents ko po ay Buholano, Bisaya. So, pero ang asawa ko ay Ilocana at siya si Carmen, may tatlo po kaming anak. Mga malalaki na po sila kasi malaki pa lang po sa akin. At medyo tapos na po sila, nagtatrabaho na po. Isa na lang po ang nag-aaral at sana po at sa grasya ng Panginoon ay makatapos na po siya. Amen. Praise God. So ako po ay SO ng The Chief Cornerstone, sabi nga po ni Kuya Jonard, at second time ko na po ito sa panambahan ito, pero sa umaga po ako nakapag-preach noon kay Pastor Joe. Okay. Amen. So, pero ngayon mga bagong mukha at mga bagong kapatid na makikilala. Palakapan po natin mga ating Panginoon. Mga buhay ninyo na hindi nyo inaalintana yung oras, no, na ganitong oras kayo na nanambahan sa ating Panginoon. At napakagandang gawin yun dahil sa umaga pa lang, alam niyo naman ang Panginoon, no? Kapag siya'y mananalangin at mag-isolate niya yung sarili at mananalangin, laging madaling araw, laging talagang yung kanyang oras walang naiistorbo, walang makakaistorbo. So ganun din tayo. Tayo yung nang-iistorbo kasi matulog yung mga kapitbahay natin, no? But praise God, ang ating pag-uusapan ngayon at di-discuss ay the second, yung thematic month natin is about galing sa 1 Peter 3, chapter 3, verse 18 and 20. At wala pong foreigner dito, no? Kasi po sa Chief Cornerstone, sa TCC po napipilitan po kaming mag-English, no? Kasi may mga Ugandan kaming attendees, mga African, mga anong tawag doon? Ugandan and Indian, Nigerian, mga yan. So, Taglish doon. So, parang dito, kaya ito, sinadya ko po itong Tagalogin para alam ko po na masasanay ako na managalog. Salamat po kuya. God bless po. So tayo po tayong lahat, basahin muna natin po ang ating teksto sa umagang ito. God's purposes for Jesus' sufferings from verse 18 to 20. 1, 2, 3. Sapagkat si Kristo walang kasalanan ay namatay ng siyang para sa mga kasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayan ito, nagpunta siya at nag-aral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod na sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na nakatunghay, Panginoon, na nakatunghay ka sa lugar na ito, sapagkat narito ang iyong mga piniling mga anak, Panginoon, na nagbibigay oras, Panginoon, upang ikaw ay kaniigin, Panginoon, katagpuin, Panginoon, sa umagang ito. Kaya dalangin po namin, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, at hayaan mo, Panginoon, ang iyong
mga silitay, patuloy mong basbasan, Panginoon, ng iyong banal na dugo, ang kapangyarihan mo, Panginoong pangalan, ang patuloy na maipataas at makikilala ka, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po, Lord God, itago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran, Panginoon, upang ikaw lamang ang makita. Gawin mo lamang akong tagapanalita mo, Panginoon, at ang iyong banal na Espiritu lamang ang siyang magturo sa kanila, sa aming lahat, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat. Ikaw po ang maitaas. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. So, mananagalog po ako. So, sabi niyan, God's purposes for Jesus' sufferings. At ang Tagalog po niyan, ang mga layunin ng Diyos para sa mga pagdurusa ni Jesus. No? Praise God. So, ay, ano bang nandito? Next. Next. Oh. Ayaw po. Yung nakano. Yan. Okay na. Praise God. Wala pong galit. Tensya na po. Praise God. So meron po tayong layunin. Ano po, kapag po ako ay natatayo, yung nais kong malaman or may bahagi sa bawat isa na nakikinig ay kinakailangan po meron tayong ano ba yan? Paano ba yan? Meron po tayong dapat na layunin kung paano natin mapag-aaralan o paano natin matatanggap yung katuruan na ipinahatid. So, ang ating layunin o objective po natin ngayon sa umagang ito, maunawaan ang layunin ng Diyos sa mga pagdurusa ni Jesus. Kasi sabi ng thematic message title natin is God's purposes. Layunin ng Diyos. Ano ba yung layunin ng Diyos? Bakit niya hinayaan or inalaw ng Panginoong Diyos ang pagdurusa ng ating Panginoong Jesus. No? Sa panimula, ang sulat ni Pedro ay patungkol sa mga Kristiyanong inuusig. No? Tamang-tama po ang alam natin na lahat ay iba sa atin ay nakararanas ng mga pagsubukan sa ating mga buhay. Ito ang mensahe ng Panginoon. Sinulat ni Pedro sa mga Kristiyanong inuusig dahil sa paniniwala kay Jesus. Ito yung mga Kristiyanong naniniwala, nananampalataya sa Panginoong Jesus, pero sila ay inuusig, pero sila ay nape-persecute. Sumulat siya para aliwin sila ng pag-asa ng buhay na walang hanggan at hamulin silang patuloy na mabuhay ng banal. Ang mga nagdurusa dahil sa pagiging Kristiyano ay nagiging katuwang ni Kristo. So ang lahat ng tao, lahat ng nananampalataya sa Panginoon, sa ating Panginoong Hesus ay nagiging katuwang natin si Kristo. No? Kasama natin siya sa anumang mga problema at pagsubok na ating nararanasan. Sinabi nga niya, di ba, sa Matthew 11:28, "Pumarito ka sa akin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Sabi ng Panginoon, di ba? Habang tayo ay nagdurusa, dapat nating tandaan na si Kristo ay kapwa nating pag-asa sa gitna ng pagdurusa at ang halimbawa natin kung paano natin titiisin ang pagdurusa ng tapat. So yun po ang ating magiging focus ng ating discussion sa umagang ito. At bigyan muna natin yung alamin muna natin yung katangian ng mga pagdurusa ng ating Panginoong Hesus. Number one is, ang una po ay kabayaran. Ano ibig sabihin nito? Yung katangian ng pagdurusa ng ating Panginoong Hesus ay, una ay kabayaran. Ibig sabihin, pinalaya ng pagdurusa ng Panginoong Hesus ng mga nananampalataya sa Kanya na makasalanan. Lahat po tayo, ang ating mga kasalanan ay binayaran ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Pumalakpak
ang Lahat Ano ng po mga yung Tagalog? tumanggap sa ating Panginoon. Amen. Amen. Nanampalataya ng makasalanan mula sa kaparusahan ng Namiss kanilang lang mga yung kasalanan. Binayaran na natin ang Panginoong Hesus. Kaya siya ay naipako sa krus, namatay, at ngayon nabuhay hanggang ngayon ay nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama. Amen! Amen. At ang ating mga kasalanan ay binura niya na dahil ito'y nabayaran na. No? Pangalawa is walang hanggang mabisa. Namatay siya sa isang beses para sa lahat at inayos ang tungkol sa kasalanan. Yung pagtubos ay tapos na. Kaya nga sinabi niya nung siya'y lagutan ng hininga sa krus ay sinabi niya ay It is it is finished. Ang sabi sa Tagalog ay tapos na. Amen. Kaya tinapos na ng Panginoon at yung katapusan ng pagdurusa na yon ng ating Panginoong Hesus ay walang hanggang bisa, walang mabisa ang pagdurusa ngayon na inako ng Diyos ng Panginoong Hesus nung siya ay namatay. At isang beses lang siya namatay. Amen? Hindi na napaulit-ulit. Amen? Hindi katulad noong panahon ng lumang tipan na kapag ay nag-ahandog na para matubos ang mga kasalanan, nagpapatay pa ng mga tupa every year, no? Depende pa 'yon sa kasalanan ng tao, no? Pero ito ginawa ng ating Panginoong Hesus ay walang hanggang bisa na, no? Para naisa lamang siya, isang beses lamang siyang namatay at ang resulta noon ay walang hanggang walang hanggang buhay ang ating matatanggap at natanggap na. Amen po ba? Amen. Pangatlo ay pamalit. Ang makatarungang pagkamatay niya para sa hindi makatarungan. The just for the unjust. No? Alam natin na si Kristo ay namuhay ng walang kasalanan. Amen? Amen. 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 2 Corinthians 5:21 says, He doesn't. kailanman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin. Itunurin niya siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Amen? So yung pamalit na yon, yung kanyang kamatayan ay para sa ating mga hindi makaturungan, hindi mga unjust na tao, no? Kaya pinagpalit niya yung kanyang buhay para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? So wag na po tayong magtubiling lumapit sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon natin, Diyos, ay nag-iintay lamang sapagkat sino mang tumatanggap sa ating Panginoong Yesus at binubuhay niya, sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, kung sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Amen. Ang luma ay wala na at ang bago ay nasa kanya na. Amen. So, kapag tayo lumalapit sa Panginoon, hindi niya tinitingnan kung ano yung ginawa mo. Ang tinitingnan ng Panginoong Diyos ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa atin. Enough na yon para tayo ay makalapit sa Panginoon at para tayo ay, yun yung kapalit na para tayo magkaroon ng katuwiran sa harapan ng Panginoon. Kaya tayo dinadamitan, kaya lagi nating dapat ipanalangin, damitan na tayo ng robe of righteousness ng Panginoon sapagkat ang katuwiran lamang ng Panginoong Hesus ang tinitingnan ng Diyos Ama kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Amen? Amen. Pang-apat, nagkakasundo. Ibig sabihin, reconciling. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, tayo ay dinala sa Diyos. No? He brought us, dinala tayo dahil sa Kanyang kamatayan ng Panginoong Yesus, dahil sa Kanyang pagdurusa sa krus ng Kalbaryo at namatay siya doon, tayo ay, ang ating buhay ay nadala palapit sa Diyos. Amen? At naalis na yung kasalanan nagdudulot ng pagkakahiwalay natin sa Diyos. Matatandaan natin na si Adan at Eva ay nagkasala dahil sa kanilang
disobedience. Amen? At nagsimula ron ng kasalanan at pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Kaya ito, ang ginawa ng Panginoon, nireconcile niya, siya ang nagbigay ng reconciliation o ng pagkakasundo ng tao at sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. John 3:16 says, gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at sino mang nananampalataya at naniniwala sa Panginoong Diyos, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ganon tayo ka mahal ng ating Panginoon at pinalit niya, nireconcile niya o pinagkasundo niya yung pagkakahiwalay, inalis niya yung pagkakahiwalay ng tao at ng Diyos. Kaya tayo ay reconciled na sa ating Diyos Ama sapagkat dahil sa pagdurusa na ginawa ng pagkamatay ng ating Panginoon Yesus. Amen? Lagi po natin katatandaan, wala na pong condemnation. There is no condemnation in Christ Jesus. Kapag tayo na kay Kristo, wala na po tayong condemnation, no? Alam niyo naman siguro condemnation. Amen? Amen. Praise God. Tulog na po ba tayo? Hindi pa. No, amen. Amen. Panglima is marahas dahil sa kanyang kamatayan. Yung kanyang kamatayan ay marahas sa pamamagitan ng kanyang pagbitay. Sa pamamagitan ng pagbitay sa kanya, yung pako sa krus, no? Yung katangian ng kanyang pagdurusa, ito isa sa mga katangian na talagang violent, marahas yung pagdurusa ng ating Panginoong Yesus. At ang huli, yung kasukdulan ng pagkabuhay na muli. Nabuhay siya mula sa mga patay sa ikatlong araw. Ang pagpapahayag ng ginawang buhay sa pamamagitan ng Espiritu ay nangangahulugan na ang kanyang muling pagkabuhay ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? So yung pagdurusa niya ay nagkaroon tayo ng extreme, yung kasukdulan ng ating ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon ay dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Praise God. So ano nga po ba ang layunin ng Diyos sa pagdurusa ni Jesus? 2 points lamang po. Amen? Next slide po. Una, upang dalhin o iharap ang mga tao sa Diyos. Sa ating verse sa teksto, unang verse sa 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan. O nabanggit po natin kanina na dahil sa kamatayan, dahil the just for the unjust, siya ay walang kasalanan, na tayo may mga kasalanan, ay namatay sa atin si Kristo. No? Para tayong mga makasalanan ay maiharap tayo sa ating Diyos. Amen? So, buling nais ni Pedro, no, sumulat ng 1 Peter na sinulat niya upang palakasin ang loob ng bawat mananampalataya na nagbabasa ng kanyang sulat. No? Kasama na po tayo noon. Kasi binabasa na po natin yung sulat ni Pablo sa mga unang Kristiyano noon sa pamamagitan ng muling pagpapaalala sa kanila na maging si Kristo, ating Panginoon, ay nagdusa rin ng walang katarungan dahil ito ay kalooban ng Diyos. Kung hindi tinanggap ng ating Panginoong Yesus yung kanyang pagdurusa, wala tayong matatanggap na kalayaan para sa ating mga kasalanan sa mga panahon na ngayon. No? Kasi napakabuti ng ating Diyos dahil sa mga panahon na ito ay nananampalataya tayo na hindi natin nakita ang Panginoong Hesus pero nananampalataya pa rin tayo. Bakit? Sapagkat yan ay biyaya ng Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at ito'y kalooban ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay patuloy na maligtas, patuloy na mailapit sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi diyan sa Ephesians 2:18, ngayon tayong lahat ay makalalapit sa Ama. Next slide.
sa pamamagitan ng iisang banal na Espiritu dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Amen? So malaya na tayo nakakalapit sa Diyos Ama. No? Dahil sa ginawa ni Kristo, dahil sa kanyang pagdurusa, yun naman ang layunin ng Diyos Ama, para tayo maibalik sa Kanya, para tayo maiharap sa Kanya, kailangan magdusa. No? Kasi nga, di ba, walang Romans 3:23, all fallen short of the glory of God. All have sinned and fall short of the glory of God. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay magkaroon. Dahil sa ginawa ng Kristo ay maaari na tayong makalapit sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng iisang banal na Espiritu. Makikita na natin dito yung triune God. Ang Diyos Ama na malalapitan natin dahil sa pamamagitan ng banal na Espiritu, dahil second person o third person of the triune God ay ang banal na Espiritu. Dahil sa Kanya, makakalapit tayo sa Ama dahil sa ginawa din ni Kristo na siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo. So pinapakita dito yung iisang Diyos na may tatlong personalidad ng ating Diyos. Pangalawa is Hebrews 9:25. Si Kristo ay minsan lamang naghandog sa kanyang sarili at hindi na niya ito uulit-ulitin pa. Amen? So minsan lang siya mamatay. Minsan na lamang siya may papako. Nakakalungkot, may mga kababayan tayo sa Pilipinas. Alam naman yun siguro mga taga Pampanga. Amen? Na pinapako pa nila yung kanilang sarili. Bakit? Kasi gusto nilang maminitensya or gusto nilang magdusa para daw sa kanilang kasalanan. Nakakalungkot na hindi nila nalalaman. Kaya mayroon tayong dapat gawin sa mga taong alam natin o nakakilala natin ganito ang nagagawa. Paabot natin sa kanila yung ginawa ng ating Panginoong Yesus na minsan lamang na niya ginawa at napagdusahan yung inaako niyang kasalanan ng buong sanlibutan. Amen? Siya na lamang po ang ating, siya yung kanyang handog. Amen? Dahil kung kailangan ulit-ulitin pa, maraming beses sa verse 26, maraming beses na sanang nagdusa si Kristo mula pa ng likhain ng mundo. Pero minsan lamang siya naparito sa mundo para alisin ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Minsan lamang, no? Kung sinasabi ng Hebrews 9:10-7 na minsan lamang mamatay ang tao at ang pagkatapos nito ay paghatol sa kanya. Gayon din, minsan lang din namatay si Kristo nang ihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. Amen. 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 Praise God. So, pangalawa, madali lang po tayo. Kulang, sobra na po yung 45 minutes natin. Upang mangaral sa mga espiritu sa bilangguan. Dito po tayo magtatagal. No? At ito po ay maraming it's debatable at maraming magsasabi na bakit, kung paano siya mangangaral sa espiritu na nasa bilangguan. No? Nung si Peter o si Pedro ay sumulat ng sulat na ito, it is about patungkol ito sa mga na-persecute o yung mga nagdurusa ng mga kapatid, mga kapatiran, mga Kristiyano na nagdurusa. Bakit kaya naibanggit sa sulat ni Pedro yung pagkababa mula nung namatay si Kristo, sa 3 araw na yon na bumaba ang Espiritu ng Diyos sa Espiritu ng mga na nasa bilangguan. Ito'y binabanggit lamang
na ang mga ang ginawa ng ni Noah, yung espiritu ni Kristo, dahil siya ay namatay na, siya ay espiritu na. Ang kanyang katawan ay wala na, di ba? So ang binabanggit dito ay espiritu ni Kristo. At ang kanyang pagpangangaral o yung pagpoproklama niya, maraming mga komentaryo na maaring nung bumaba siya sa Hades or sa Hades, ay nangaral siya o nag-preach pa siya, no? Bakit pa siya makakapag-aral o makakapag-preach sa mga espiritu, no? Maraming nagsasabi, may ibang komentaryo din na ito ay patungkol sa mga demonyo, no? Dahil espiritu nga ito. Pero meron naman ito, katulad ng binanggit na in verse 19, sabi diyan, di ba? Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sa kalagayang ito, ang ibig sabihin, yung kalagayan ni Kristo na siya ay binuhay ng banal na espiritu, kaya siya ay wala siyang hindi na siya katawan, wala na siyang laman, katawang lupa, no? Binuhay siya, ngunit siya ay nasa espiritu na kalalagayan. At sa kalalagayan ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Bakit? Kung iisipin natin o kung pag-aaralan natin, nasabi ni Pedro o naisulat ni Pedro ito sapagkat sinasabi dito sa preceding verse o sa mga susunod na talata, ang espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos, sila yung mga espiritong ayaw sumunod. Ito yung mga espiritu na sa panahon ni Noah, na kung saan matatandaan natin o kung maalala natin na si Noah ay nautusan ng ating Panginoon Diyos na gumawa ng barko, ng malaking barko, ng arka, para upang lilipulin niya na ang mundo, ang lahat, sapagkat nakikita niya na yung kasamaan ng tao. At yung ginawa ni Noah ay siya yung nangaral at sinasabi nga doon sa previous verses na si Noah ay preacher of righteousness. Siya yung tagapangaral na makatuwirang nangangaral, no? Kung iisipin natin, siya yung pinapatungkulan na nangangaral sa espiritong nakabilanggo. Yung mga espiritong nakabilanggo noon na sinasabi dito ay yun yung mga taong pinapangaralan ni Noah noon na hindi siya pinakikinggan sa halos na 100 mahigit na taon na ginagawa niya habang ginagawa niya ang barko dahil pinapangaral niya na darating na ang panahon na dapat sila ay magsisi, hindi sila nagsisi. Kaya dumating ang panahon na mga taong ito ay nalunod dahil sa pinadalang baha ng ating Panginoong Hesus. So yung mga espiritong nakabilanggo na pinangaralan, ito yung mga pinapangarangalan, pinipreachan, no? Pinaparangaralan na ni Noe. So, ang espiritu ni Kristo, matatanda natin, hindi pa nabubuhay hindi pa nagiging tao ang ating Panginoong Yesus, ay naroon na, nangangaral na ang kanyang espiritu sa pamamagitan ni Noah. Amen? So, yung espiritu ni Kristo ay nakalukob sa katauhan ni Noe upang mangaral ng pagsisisi sa mga tao dahil sa kanilang darating na judgment dahil sa baha, no? Itong mga taong ito ay suwail, talagang hindi sila nakikinig at talagang sila hindi disobedient people, no? Kaya walang taong naligtas kundi yung mga taong kasama lamang ni Noah, at sinasabi diyan na 8 tao lamang
ang nakaligtas sa baha. Amen? Naunawaan po ba natin? Amen. Amen. So hindi paano pupunta si Jesus at mangaral sa kanila kung libo-libong taon na silang namatay bago ang kanyang pagkatawang tao. Kaya nga sinasabi ni Pablo na ni Pedro pala na hindi naman sinabi ni Pedro na nangaral si Kristo nung siya ay may laman pa. Nangaral siya, sabi nga nabanggit ko kanina na binuhay siya ng banal na espiritu na siya ay espiritu na, kaya siya nangaral or nagbigay ng proklamasyon, no, ng katagumpayan sa mga espiritu na nasa ibaba. Amen. So 1 Peter 1:11, ano nga po ba? Inihayag ng espiritu ni Kristo, ito yung sinasabi natin, na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. No? Si Kristo na nagkatawang tao ay naghirap, no? Pero pagkatapos ng paghihirap na yon ay naparangalan siya sapagkat nung siya ay nabuhay na muli, iniluklok siya ng Diyos Ama sa kanya kanang kamay sa trono. Amen? Doon siya pinarangalan ng ating Panginoon Diyos. Sa madaling salita, si Kristo ay nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. So yung inabanggit natin kanina, Espiritu ni Kristo ay nakaloob sa katauhan ni Noe sa pangangaral ng pagsisisi. Sapagkat, sa next slide, sapagkat 2 Peter 1:21, hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga pinapangaral nila, kundi sa banal na Espiritu na nag-udyok sa kanila upang sabihin ang salita ng Diyos. Amen. 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 Naintindihan po natin? Amen. So, natural na pagbabasa, mababasa natin yung sa natural na pagkakaintindi natin sa tekstong ito na si Jesus ang nangaral sa mga makasalanan sa panahon ni Noe sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Sa pagkakataon yon, sinasabi sa atin ni Pedro na bagamat hindi na pumarito si Jesus sa lupa, sa pisikal na anyo, paulit-ulit siyang nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na nangungusap sa mga propeta noon upang magkapagpahayag ng salita ng Diyos, na nais ng salita ng Panginoon na maipahayag sa kanyang mga tao, sa kanyang mga gustong paratingan ng kanyang salita. Ganon din po sa atin. Kinakailangan po natin ang Espiritu ng Diyos, ng Espiritu ng Kristo, para tayo makapagpahayag ng salita ng Diyos. Amen? Bagamat tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa ating mga buhay, huwag po tayong manghihinawa, no, na magpahayag o mag-share ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, pamilya at kakilala. Amen. Huwag po tayong tumigil sapagkat ang nais ng Diyos, no? Yun ang nais ng Diyos na maidala muli, no? Yung unang layunin ng Diyos ay maibalik tayo o maidala tayo muli. O ang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon ay maidala muli, maibalik sa Kanya. Amen. At dahil nga sa pangalawang layunin ng Diyos na makapangaral sa mga espiritu na kabilanggo, ito yung mga, kung i-interpret natin, ito yung mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, sapagkat sila'y nakabilanggo sa kasalanan na namana ng tao. Amen? So kinakailangan silang mapangaralan at gagamitin tayong mga nakakakilala sa Panginoon at nananampalataya sa Panginoon, tayo yung dapat na nagpapagamit para mapangaralan yung mga taong or mga espiritu at mga taong nakabilanggo sa kasalanan. Amen? Amen po ba? Amen. Tinataga po ba natin yun? Amen. 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 Praise God. Kaya si Pedro, hinihikayat niya
na tayo mga inusig na maging banal at maging matatag sa Panginoon. Sinabi niya noon, sinulat niya sa kanya doon sa unang sulat niya, at halimbawa niya nga si Noe na para maunawaan ng mga tao noon na hindi bago ang kanilang mahirap na sitwasyon. Hindi tayo mga nararanasan natin, hindi na rin bago eh. No? Nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, nakakaranas na tayong problema eh. Amen? Amen. Ngayon nakakilala tayo, may kaibahan naman, di ba? Nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, may problema tayo, para na tayong desperado. Kung saan na tayo, kung saan na tayong nangailangan, iniisip kung ano na ginagawa natin para lamang masolusyonan yung problema. Amen? Ngayon nakakilala tayo sa Panginoon, tayo ay ang kagandahan, hindi man natin yung problema na nararanasan natin, nakakaharap natin, hindi man natin masolusyonan sa ating sarili, alam natin na meron tayong katuwang na Panginoon na siyang magbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Amen? At bibigyan, sabi nga ng Pilipos, wala po dyan sa slides, 4, 6, and 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. Amen? Amen. Ito pa maganda, kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. Yan po yung kagandahan ng may Kristo sa buhay. Sapagkat anumang problema, may kanta yan eh, anumang problema, hindi ko nakalimutan. Ayan na natin. Anumang problema, hindi ko na alam. Kapag ibibigyan kayo ng Diyos na kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-isip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Kaya yung mga hindi nakakilala sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus, kapag nakita tayo nakakilala sa Panginoong Jesus, ang laki ng problema nito, pero bakit yung ngiti niya abot pa ng tenga? Amen? Bakit parang napakapayapa pa ng mukha ng at masyado pang bata ang mukha niya ngayon. Parang marami na siyang problema pero parang siyang teenager. Pero gabundok na ang mga problema. Amen? Napapansin ng ibang tao na hindi nakakilala sa ating Panginoon na tayo na nakakilala sa Panginoong Yesus, tayo may kapayapaan sa ating puso at iniingatan tayo ng ating Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Kaya po, wag na po tayo magtaka, no? Yung mga nakakilala sa Panginoon, kahit pa noong panahon ni Noah na iilan lamang yung nakaligtas o nailigtas sa panahon ni Noah. 8 nga lang po sila. Amen? So hindi na po natin pagtatakhan kung yung mga tao ngayon ay maraming nagre-reject o maraming umiiwas no, kapag tayo nag-invite or nagbabahagi ng salita ng Diyos. Maraming taong saka na yan, okay na yan. No? Iba tayo, no? Dahil ang tunay na Kristiyano na mapagtanto na ang karamihan sa mga anak ni Adan ay karamihan sa mga anak ni Adan ay talagang tatanggihan ang salita ng Panginoon. So talagang kakaunti lamang ang makatatanggap sa salita ng Panginoon. Kaya hindi na natin dapat pagtakhan iyon. So, sa panahon natin ngayon na tayo'y mga nakakilala sa ating Panginoong Yesus, na tayo binigyan ng pagkakataon, no?
na makilala natin siya. Gamitin po natin ito upang ang mga ibang tao na hindi pa nakakilala ay makakilala din. Amen? Huwag po tayong manghinawa o mahiya. No? Huwag po tayong mahiya na mag-invite o mag-share ng salita ng Panginoon. Na bagamat tayo ay kahit madaling araw ito, no? Hindi pa rin tayo naghihinawa na makadalo o ano bang purpose natin, bakit tayo dumadalo? Sapagkat gusto nating makilala pa na mas malalim ang ating Panginoon. Amen. Amen. So yun po, gawin po nating goal sa ating buhay na kapag tayo ay nagpupunta rito, meron tayong nakukuhang mga pangaral ni Kristo. Amen. Na siyang mapapamuhay natin at maibabahagi sa mga taong nakakaranas din ng problemahan o pagdurusa sa kanilang buhay. Na sapagkat kapag sila ay nakaranas, may papakita natin yung naranasan natin sa ating Panginoong Hesus. Yung kapayapaan na binibigay ng ating Panginoong Hesus. Gaya po na sinabi natin kanina sa Philippians 4, 6, and 7. Amen po. Amen. Praise God. At sa huling pananalita, ang conclusion po natin, amen. Madali lang po ba? Ang layunin ng Diyos sa pagdurusa ng ating Panginoong Yesus ay malinaw na ninanais niyang tayo'y madala o maibalik sa kanyang piling dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Sa pamamagitan ni Jesus, at tayo'y manatiling maging matatag sa pagpapahayag ng kanyang mga salita sa kapangyarihan ng Espiritu ni Kristo gaya ng nagawa niya sa kabila ng ating nararanasang pagdurusa. Amen? At sa huling verse po natin ay maiiwan po sa magang ito, 2 Corinthians 1, 4 and 5. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo, ganon din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Amen? Palakpakan natin ang Lord para sa ating ngayon. Kung tayo manalangin, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Yesus. Purihin ka, banal na Espiritu. Salamat po, Panginoong Yesus, sa iyong pagkamatay at sa iyong pagdurusa na kami nakatanggap, Panginoon, ng kalayaan sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat po, Lord, kung gaano man kami makaranas, ilang beses man kami makaranas ng mga pagdurusa, alam namin, O Diyos, na nabanggit mo sa iyong salita, Panginoon. Ganon din mo kami palalakasin at bibigyan, Panginoon, hallelujah, ng mga kalakasan kinakailangan namin upang maharap namin ang mga pagdurusang ito. At alam namin, Panginoon, sa maikling panahon ng pagdurusang ito, Diyos, bibigyan mo kami, Panginoon, ng kasaganahan ng aming espiritu, Panginoon, na kung saan malaya kami, Panginoon, na makapagpupuri at makasasamba sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord. At sa umagang ito, Panginoon, alam mo, Panginoon, at nakikita mo ang iyong mga anak na narito, Panginoon, na mayroong mga pangangailangan sa buhay, Diyos. May mga nararanasang problema, may mga nararanasang pagdurusa, Panginoon. Lord, hallelujah, salamat, O Diyos, sapagkat alam namin, Ikaw ang siyang tutugon, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Dinadalangin po namin, O Diyos, yung mga naghahanap ng trabaho, yung mga nangangailangan ng sahod, Panginoon, yung lahat, Panginoon, Ikaw ang makatutugon sa kanilang mga hinaing na ito, Panginoon. Kaya dinudulog namin sa iyo ito, Diyos. Alam namin, Panginoon, na hindi ka bingi, hindi maikli ang iyong kamay upang abutin, Panginoon, ang iyong mga anak na nagdurusa sa mga oras na ito, Panginoon. At ang dalangin ko, Diyos, na ito'y papalitan mo, Panginoon, ng kasaganahan,
ng kalayaan, ng kagalakan sa kanilang puso, na merong Diyos na buhay na siyang kumakalinga sa kanila, Panginoon, sa kabila ng kanilang nararanasan. Salamat po, Lord, pinagkakatiwala ko po sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo, hallelujah, ang sektor na ito, Panginoon, na truly, O God, na tunay nga, Panginoon, na ikaw ay Diyos na matapat. Ikaw ay Diyos, hallelujah, na walang hanggan ang iyong katapatan, maging ang iyong pag-ibig. Kaya patuloy mo, Diyos, na ipamalas, iparanas sa sektor na ito, Panginoon, ang katangian mong iyan, Panginoon, na ikaw ay tapat sa kanilang mga buhay. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang namumuna, O Lord God, kay Pastor Leon, Panginoon, at sa kanyang DSO, kay Ate Jonah, Lord God, at maging sa lahat ng miyembro ng God is Faithful. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang Diyos na may pakita sa kanila ang kanilang mga pagpapagal sa kanila ng pagdalo sa mga ganitong oras, Panginoon. Papalitan mo iyon, O Diyos, yun, ng kanilang pangangailangan sa kanila, O Diyos. Salamat po, Lord. Pagpalain mo sila at lukuban ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu, maging ng iyong banal na dugo. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Bless them, Lord, by your Spirit. Bless them, O God, by your hands, O Lord. At anumang mga bagay na kinakailangan ng kagalingan sa kanilang mga katawan, Panginoon, patuloy mo, O Diyos, na alisin ang mga sakit at karamdaman nito sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Minsan pa, patuloy ka namin itataas, pupurihin, dadakilain. Ikaw po ang maitaas sa lugar na ito at sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Kayo po ang namin binabalik ang papuri, kaluwalhatian, karangalan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Sige, tayo po ay umupo.